Hapon na nang makagayak ang mag-anak ni Edu. Papunta ang mga ito sa sementeryo upang dalawin ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak na lang siya at ngayon ay ulila na. Mabuti na lamang at nagkapamilya siya ilang taon bago pa man mamayapa ang kanyang mga magulang. Nasangkot ng mga ito sa isang malaking aksidente sa kalsada. Nabangga ng isang rumaragasang trailer truck ang kotseng minamaneho ng mga ito, na agad naman nilang ikinamatay. Ayon sa report ay nawalan daw ng preno ang truck, na siyang naging punot dulo ng napakalaking karambola ng mga sasakyan sa kalsada noong araw na yon. 6 na taon na ang nakakaraan nang mangyari ang malagim na aksidente ngayon. Kaya naman, pang-6 na taon na din silang taon-taon na dumadalaw dito. Nakasanayan na nilang magpalipas ng gabi sa sementeryo tuwing undas. Ilang minuto ang makalipas mula nang makarating sila ay hindi pa rin sila nakakahanap ng mapagpaparkingan dahil punong-puno ang parking lot ng sementeryo. Sobrang daming tao. Kaya naman nagdesisyon si Edu na ilapit ang sasakyan sa may entrance at paunahin na sa pansyon ng mga magulang ang kanyang mag-ina. Pagbalik niya sa parking lot ay tiyempo namang may paalis na sasakyan, kaya hinintay niya na lamang ito na mabakante. Matapos makapag-park ay naglakad na siya papasok sa sementeryo. Habang naglalakad ay napatingin siya sa kalangitan at napansin niya ang pagdilim nito na para bang may nagbabadyang malakas na pag-ulan. Mga alas 6:30 na ng hapon noon, kaya naisip niya na normal lang na madilim na. Subalit iba ang pagdilim na nangyayari. Dahil parang marahang nagkukumpula ng mga ulap sa iisang lugar na siyang nagiging dahilan ng pagdilim nito. Nagtataka man ay binaliwala na lamang niya ito at nagmamadaling naglakad patungo sa pansyon ng mga magulang. Ang libingan ng kanyang mga magulang ay parang isang bahay. Up and down nito at may sariling banyo. Sa baba nakapwesto ang pansyon ng mga ito. Sa taas naman ay may altar at may ilang mga upuan, higaan at bentilador. Ipinasadya niya ang disenyo na ito dahil dito na sila nagpapalipas ng gabi tuwing undas. Nang makarating siya ay nakaayos na ang lahat, kaya sinimulan na nila ang pagdadasal ng kanyang mag-ina. Habang nagdadasal sila, ay narinig niya ang pagtawag ng kanyang anak sa kanila. Ma! Pa! Tingnan niyo po! Hindi nila ito pinansin nung una dahil nga sa taimtim silang nagdadasal. Pero muling tumawag ang kanilang anak. Ma! Pa! Dali, tingnan niyo po! Yung langit! Nagdilat ng mga mata si Edu dahil naalala niya ang kanyang nakita kanina. Tumayo siya at tumungo sa bintana. Pagdungaw niya sa bintana ay nabungaran niya ang napakadilim na parte ng langit. Umiikot ito na para bang may namumuong ipo-ipo. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumulog. Kitang-kita niya ang pagguhit ng mga kuryente sa ulap na agad namang sinundan ng isang napakalakas na kidlat. Kitang-kita niya ang napakaliwanag na pagguhit nito mula sa kumpulan ng ulap pababa. Napakalakas nito na nadama nila ang mahinang pagyanig. Nasundan pa ang kidlat na yon. Pareho ito ng nauna na nagdulot ng pagninig sa sobrang lakas.
Nadinig din niya ang hiyawan ng mga tao sa sementeryo. Bakas sa kanilang mga boses ang takot. Karamihan sa mga ito ay may mga nakakabit na lona o tolda na nakakabit sa kani-kanilang pwesto. Samantala ang mga wala naman ay nagmamadaling umalis at lumabas ng sementeryo sa pag-aakalang bubuhos ang isang napakalakas na ulan. Subalit nagkamali sila. Dahil sa ikatlong beses ay muling kumidlat ng ubod na lakas. At sa pagkakataong ito ay tumama ang kidlat sa pinakamalaking puno na nakatayo sa gitna ng sementeryo. Nagliyab ang puno at tila may kuryente pang gumapang mula sa itaas ng puno pababa sa katawan nito, pababa sa lupa. Agad namang rumisponde ang mga nakaabang na bumbero at inapula ang apoy sa nasusunog na puno. Agad din naman nilang napatay ang apoy at pumayapa ng muli ang lahat. Matapos ang kaguluhang iyon, ay muli nilang tinangala ang kalangitan. Wala na ang kumpol ng maitim na ulap. At kalat na ang kadiliman sa buong kapaligiran. Muli siyang bumaba at pinaandar ang generator upang mabuksan ang ilaw. Muli silang lumapit sa pansyon at itinuloy ang pagdarasal. Sa kalagitnaan ng pagdadasal nila ay nakarinig sila ng pagkalabog. Napahinto sila at tinignan ng anak nila dahil baka kung napano na ito. Wala ito sa ibaba, kaya mabilis na tinungo ni Edu ang hagdan para umakyat. At doon ay nakita niyang payapa nang natutulog ang kanyang anak. Bumaba siya at sinabi ito sa asawa na siya namang nagpakalma ng kanilang kalooban. Tuloy ang pagdadasal nang biglang may kumalabog na naman. Nagtataka sila dahil kulob ang tunog ng kalabog na yun. Binaliwala niya yun at muling umakyat. Pagdating niya sa taas ay mahimbing pa ding natutulog ang anak niya. Kamot ulo siyang bumaba at naupo sa tabi ng asawa. Hindi pa man nila na itutuloy ang pagdadasal ay may kumalabog na naman. Tumayo siya at akmang tatakbo na sana paakyat nang hawakan siya sa palapulsuhan ng kanyang asawa at pigilan. Tinignan niya ito habang dahan-dahang inilalapit ang tenga sa pansyon ng kanyang nanay. Nagtataka siya sa ginagawa ng asawa. Sa loob-loob niya ay parang nauunawaan niya ang ibig sabihin ng ginagawa nito. Pero parang napaka-imposible naman ata na manggaling sa loob ng pansyon ang kalabog. Nasa ganoong pag-iisip siya nang biglang may kumalabog na naman. Napapitlag ang kanyang asawa dahil sa gulat at nanlaki ang mga mata nila nang mapagtantong tama ang hinala ng kanyang asawa. Nasa loob ng pansyon nang gagaling ang kalabog. Naghintay sila ng ilang saglit pa at muli ay may kumalabog na naman. At sa pagkakataong ito ay sa parehong pansyonan ng kanyang magulang nagmula ang kalabog. Hindi pa man pumapasok ng tuluyan sa kanilang pangunawa ang lahat ay biglang nakarinig sila ng malakas na hiyawan na nagmula sa labas sa hindi kalayuan. Lumabas silang mag-asawa upang makiusyoso at nagulantang sila sa kanilang nasaksihan. Wasak ang lahat ng mga nicho at ang mga lupang libingan ay may malalaking butas na kasya ang isang tao. Luminga-linga pa sila at mula sa kadiliman ay naaaninag nila ang paglakad ng mga kakaibang nilalang.
At doon na nila napagtanto ang tunay na nangyayari. Bumangon mula sa pagkakahimlay ang lahat ng mga patay sa sementeryo. Lahat ng mga ito ay naaagnas na, kalansay na halos ang iba at hindi mo na makikilala. Ang iba ay nilalaglag pa ang ibang parte ng katawan. Mabagal ang paggalaw ng mga ito. Pero sa oras na may maabutan at mahawakan ng mga ito ay talaga namang katapusan na ng biktima. Tulad ng ibang mga tao doon na nilalapa na ng mga ito. Ang iba ay wasak na ang katawan, butas ang tiyan at nakakalat ang laman loob. Ang iba ay basag ang ulo, kalat ang utak na siyang kinakain ng mga ito. Hiyawan, iyakan at pagtakbo ng mga nagkakagulong tao ang nagpabalik sa kanila mula sa pagkakatulala. Agad niyang inutusan ang asawa niya na kunin ang kanilang anak at hintayin siya na makabalik. Balak niyang kunin ang kotse upang mabilis na makatakas sa kinasasadlakan nilang kalagayan. Hindi sila makapaniwalang nangyayari yun dahil napapanood lang nila ito sa mga palabas sa TV at sa sinehan. Napapalibutan sila ng mga zombie. Mabilis na nagkanyang takbo ang mag-asawa. Subalit bago pa man marating ni Edu ang gate, ay natigilan na siya. Dahil sa kaguluhan, ay nagkaroon ng stampede. Nagkalat ang mga katawan at nakaharang ang mga ito sa kanyang daraanan. Bukod pa doon ay napakarami ding zombies na nakaabang. Wala na siyang iba pang nagawa kundi ang tumakbo pabalik sa kanyang mag-ina. Mabuti na lamang at mabagal ang pagkilos ng mga zombie at mabilis niya itong naiiwasan dahil nagkalat na ito sa buong sementeryo. Habang tumatakbo siya ay nananalangin siya na sana walang nangyaring masama sa dalawa. Nang makarating siya ay halos manlumo siya sa kaba at pagkabigla nang makitang wasak na din ang pansyon ng kanyang mga magulang. Mabilis siyang pumasok sa loob. Agad niyang isinara ang gate ng pension house upang wala nang makapasok pang iba, tao man o zombie. Nakakailang hakbang pa lamang siya sa hagdan nang makita niya ang kanyang nanay at tatay. "Ma? Pa?" sambit niya. Bumuhos ang lahat ng emosyon niya at muling nanariwa ang pagkasabik niyang makita at makapiling ang mga ito nang biglang marinig niya ang sigaw ng kanyang mag-ina na siya namang nagpabalik sa kanya sa kanyang katinuan. Miss na niya ang mga magulang niya pero hindi ito tama. Hindi tama ang nangyayari. Kaya sumigaw siya ng ubod na lakas. "Ma! Pa! Patay na kayo!" Nilingon siya ng mga ito at halos masuka siya sa kanyang nakita. Agnas na ang mga mukha nila at halos hindi na niya makilala. Sa paglingon ng mga ito ay sa kanya na nabaling ang atensyon ng kanyang ina. Unti-unti itong bumaba at sa paghakbang nito ay nabali ang kaliwang binti ng kanyang nanay. Nahulog ito at bumulusok pababa.
Sa bilis ng pagkahulog nito ay hindi na siya nakaiwas at bumagsak ito sa kanya. Pagkabagsak nilang dalawa ay agad-agad na nakabuelo ito upang kagatin siya. Mabuti na lamang at naiharang niya ang kanyang kamay. Subalit sa pagsalag niya ay ang kanyang kamay ang nahagip at nakagat ng kanyang ina. Ah! Sigaw niya dahil sa sakit. Sobrang lakas ng pagkakakagat nito sa kamay niya hanggang sa tuluyang mapilas ang bahagi ng kanyang kamay na kagat-kagat ng kanyang nanay. Nasaktan man ay ito na rin ang naging pagkakataon niya upang makawala sa pagkakadaggan sa kanya at mabuti na lamang ay nagawa niyang makawala doon dahil nasa itaas na ang kanyang tatay. Mabilis siyang umakyat upang tulungan ng kanyang mag-ina. Abot-abot ang kabang kanyang nararamdaman sa bawat hakbang niya pataas ng second floor. Nakita niya ang pag-atake ng kanyang ama sa mag-ina. Kaya agad niya itong hinawakan sa kwelyo at hinila palayo sa asawa't anak. Dahil na rin siguro sa bangkay na ang mga ito, kaya ganoon na lamang kagaan ng ama nang hilahin niya ito doon. Halos mabali pa ang leg nito dahil sa lakas ng kanyang pagkakahila. Nagkukumawala naman ito sa pagkakakapit niya, kaya agad niya itong dinala malapit sa hagdan at doon ay tinulak ito pababa. Nilingon niya muna ang kanyang mag-ina at siniguro na ayos lang ang mga ito. At nung makumpirma ay agad niyang kinuha ang gasolina na katabi lang ng kanilang generator. Lalaki siya, ngunit naguunahan sa pag-agos ang kanyang mga luha nang dahil sa mga nangyayari. Napakaraming tanong sa isip niya ang hindi na mabibigyan pa ng kasagutan. Bakit at kung paano ito nangyari? Masakit para sa kanya noong namatay ang kanyang mga magulang, pero higit doon ang nararamdaman niya dahil kailangan niya itong muling patayin at saktan. Ayaw niya, pero kailangan. Dahil sila namang mag-anak ang mapapahamak kung hindi niya ito gagawin. Lakas loob niyang kinuha ang posporo mula sa kanilang gamit. Nadidinig niya din ang muling pag-akyat ng kanyang mga magulang. Kaya kinuha na din niya ang walis tambo sa gilid. Muli niyang itinulak ang dalawa pababa sa hagdan na siyang muling ikinahulog ng mga ito. Naghanap siya ng maaaring ipanali sa dalawa. Agad niyang nakita ang kumot na hawak-hawak ng kanyang anak na halatang takot na takot sa mga nangyayari. Inutusan niya ang kanyang asawa na gawing isang mahabang panali ang kumot na agad naman itong ginawa habang siya naman ay nakaabang lamang sa hagdan at pinipigilan ng pag-akyat ng dalawa na muli na namang papunta sa kanila. Nang matapos ang asawa niya sa ginagawa ay hinintay niyang umakyat muli ang mga magulang niya. Abang-abang niya ang mga ito at nang malapit na ay saka niya ito tinakpan ng kumot sa ulo at itinali niya paikot ang dalawa. Nang masiguro niyang hindi na ito makakagalaw ay hinila niya ang mga ito pababa dahil doon niya ito balak sindihan. Ibinalik niya ang kanyang mga magulang sa libingan nito at doon ay binuhusan niya ito ng gasolina. Masakit man para sa kanya ay agad niya na din itong pinaliyab doon. Gusto na lang niyang maiyak. Ngunit bukod sa kanyang mga magulang na nagawan niya na nga ng paraan, ay ibang problema naman ang kanilang haharapin. At ito ay kung paano sila makakaalis ng buhay sa lugar na punong-puno ng mga patay na naglalakad at pumapatay.